Habang nagsisimba ang faith healer na si Edison, laking gulat niya nang ang dala niyang langis o lana de guerra, di umano, biglang kumulo. Kumukulo langis ko. Pag kumukulo po yung langis, nandyan yung sinasabi nilang aswang. Siguro may mga pan dito, mga patay pa na kung hindi nakakataas. Sunod niya na lang na ibinalita na ang bote na pinagsidlan niya ng lana, di umano, nabasag. Sumabog sa bulsa ko yung lana de guerra. Hindi na kinaya. Nakainkwentro niya raw kasi sa loob ng simbahan ang nagpakulo ng kanyang lana. Ginamitan niya po ako ng salita siguro upang mabitak yung langis. Kumukulo langis ko. Aswang nakapasok sa loob ng simbahan? Ang di umano harapan ni Edison at ng pinaniniwalaan niyang misteryosong nilalang nangyari raw dito mismo sa loob ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas. Niyaya po ako ng asawa ko na magsimba. Bigla po uminit yung aking langis. Kinuha ko po yung bote, nagbubula po siya. Pero habang papauwi raw sila ng kanyang misis, meron silang nakasalubong. Maliit lang po siya na babae. 30 hanggang 40 years old na kulot po yung buhok niya na hindi ko makita yung mukha niya kasi nakayuko siya. Huwag kang lalapit! Bigla na lang nagmamadaling naglakad na di mo naman marinig yung paa niya na tumatapak. Paghakbang ko ng 3 hakbang, sumabog po yung langis sa bulsa ko. Hindi kinaya yung bote na yon sa tao na dumikit sa akin. Ibig sabihin po, malakas po yung kakayahan niya. Pag nabasag na po yung bote, ibig sabihin po yon, nililigtas po yung buhay mo. Ang sinasabi niyang misteryosong babae, bigla na lang daw nawala. Hinala ni Edison ang kanyang nakainkwentro kung hindi man masamang elemento, isa di umanong aswang. Hindi po sila natatakot sa simbahan. Hindi sila natatakot sa asin, bawang o panguntra. Ang kinakatakutan po nila ay langis na gawa ng mahal na araw. Ang lana de guerra na dala ni Edison, siya raw mismo ang gumawa. Gawa po yan ng nyog na walang mata, colors ng dagat, tapos 21 na hollow water na galing po sa simbahan, tubig po ng Diwata at Sierra Madre po. Ginagawa po siya ng mahal na araw, mga Biyernes. Alas 12 mag-start na lulutuin hanggang alas 3. Kasi yan, tulog po yung Panginoon. Isa sa kanyang mga suki ang kumpare niyang si Darius at ang misis nitong si Rose Ann na 7 buwan ng buntis. Yung lanang ibinigay niya sa akin ay pangontra sa kulam, barang, tsaka sa aswang. Ang lana, inilalagay raw nila malapit sa bintana at laking gulat daw nila na halos gabi-gabi ito kung kumulo. Pag nananakit ang tiyan ng asawa ko, doon na nagsisimula. Maninigas yung tiyan ko, tapos hindi na ako makatulog. Sobrang init ng pakiramdam. Kumukulo siya, umaawa siya talaga. Pagka may bumagsak na sa bubong, yung langis namin na hawak, hindi na siya tumitigil pagkulo. Aswang talaga yun. Yung asawa ko na lang lagi ang pinupuntahan niya. Pero dahil daw sa kanilang langis, Katulog naman ako na ng maayos. Ang lana niya talagang mabisa. maliban sa lana, gumagawa rin si Edison ng mga singsing na parang may taglay rin daw na gayuma. Gawa po ito ng dugo ng kalabaw. Dito po sa pinakamata niya, buhok po ito ng tumboy. Ito po ay pang life. Mas tatagal po yung relasyon nila. Ang singsing halina na gawa ni Edison ang siya raw sikreto ng matibay na pagsasama ng mag-asawang Telmo at Jaisel. Dahil pareho raw silang mga security guard, hindi nagtutugma ang kanilang mga schedule. Minsan day off siya, tapos ako naman ay straight. Siyempre, mag-isa lang ako sa bahay. Namimiss ko siya. Pero mula raw nung nagpagawa sila ng kanilang couple ring kay Edison, mas sumigla raw ang kanilang pagsasama. Ang bagong suot namin yan.
Parang bagong pagkakilala ulit namin. Bumalik ba yung sa umpisa? Kaya nga nandiyan yung sweetness ba? Parang lalo siyang napamahal sa akin. Nabiyayaan pa sila ng anak. Pinahalagahan ko na yung pagiging isang padre di pamilya. Kasi dati ma'am, parang binata. Kumbaga nung nasa akin na ito, priority ko ngayon ang pamilya ko. Ang bisa ng Lana de Guerra, tila nasubok sa kalagitnaan ng shoot ng aming team. Habang ini-interview kasi si Edison, ang aming segment producer, may napansin. Parang kumukulo po ata yun. Bakit po siya kumukulo? Meron po dito, nahuli ko po yung Para rin bigyang linaw ang di umano misteryo ng kakatwang nilalang na nakainkwentro raw ni Edison sa loob ng simbahan. Nag-imbestiga ang aming team at sinubukan nilang tuntunin ang babaeng nagpakulo raw sa lana ni Edison. dito ko po na-encounter yung babae na sumabog yung langis. Ano ang makatindig balahibo nilang madidiskubre? Pinakulo po, tagas na po yung langis. Susunod na! Sa videong ito ng faith healer mula Batangas na si Edison, makikita kung paanong ang dala niyang Lana de Guerra biglang bumula. Kumukulo langis ko. Pag kumukulo po yung langis, nandyan yung sinasabi nilang aswang. Siguro may mga kwan dito, mga patay pa na kwan, hindi nakakataas. Ayan o. Ang bote ng lana nabasag daw nung naka-face-to-face di umano ni Edison ang kakatwa raw nilalang sa loob mismo ng simbahan. Malakas po yung kakayahan niya. Sa kalagitnaan ng interview kay Edison, ang aming segment producer may napansin. Parang kumukulo po ata yun. Lalo na nasa gitna. Kumukulo nga po. Bakit po siya kumukulo? Meron po dito sa area, nahuli ko po yung duwende na yon. Pagka kumukulo po itong langis na ito, bubuksan nyo po para hindi sasabog. Samantala, babalikan ni Edison ang simbahan kung saan daw niya nakainkwentro di umano ang babae na nagpakulo raw ng kanyang Lana de Guerra. Maya-maya lang, pinuntahan na niya ang eksaktong lugar sa simbahan kung saan daw nag-init at kumulo ang kanyang lana. Ito po banda yung puno na ito. Dito po nakakatrace po ng pagkakakulo ng lana. Pagmamasdan nyo po ay nakulo po, tagas na po yung langis. Ito. Naroon kaya ang misteryosong babae? Dito ko po na-encounter yung babae na sumabog yung langis. Si Edison, bigo itong makita. Sa kabila ng mga testimonya ng mga di umano na tulungan niya, marami pa ring nagdududa. Lalo na sa ipinost niyang video Kumukulo langis ko. kung saan kumukulo ang kanyang Lana de Guerra sa loob ng simbahan matapos daw siya di umanong may nakaingkwentrong aswang. Chemical reaction lang yan, ya. Matulog ka naman paminsan-minsan. Binasag mo lang eh. Inalog mo eh. Tapos naluwagan mo ang takip. Siyempre, awas yan. Yung bote po na yon ay hindi ko po binasag o anuman pong pinukpok. Pero kung punto de vista naman ng siyensya ang tatanungin, bakit nga ba kumukulo ang Lana de Guerra ni Edison? Kung titingnan po natin, ang langis mismo ay hindi pwedeng kumulo na mag-isa. Kailangan nito ng mga additional na components or mga additives na maaaring mag-create ng pagkulo nito o pagmukhang pagkulo. Sa initial na pagsusuri, meron itong nilalaman ng mga minerals o coral at saka mga carbonate source na kapag nahaluan nito ng mga acid, pwede itong mag-create ng bubbles. Maaring magmukhang pagkulo ng oil kung siya ay nasa isang tight container. Yung mga nagsasabi din po na nilagyan ko po ng acid, dyan po kayo nagkakamali. Ang gawa ko po ay wala pong daya, malinis po yung
konsensya ko. Yung mga gantong klaseng pananggap ay nagmula pa bago pa dumating ang mga Kastila. May pagkakataon po na sila ay kumakapit na lang din po doon sa mga gantong mga bagay or sa mga anting-anting or mga singseng, no? Kung saan, kumbaga ito yung magdadala sa kanila ng parang naswerte, no? Upang hindi sila mapahamak. Kumukulo lang ko. Siguro may mga kwan dito, mga patay pa na kwan, hindi nakakataas. Huwag tayong matakot, hindi kaagad konkreto na mayroong masamang espiritu dahil kumulo yung langis na ito. Patuloy tayong lumapit, manalig kay Kristo. Sa isang relihiyosong bansa na hitik din sa mga kwentong kakatwa, Kumukulo lang ko. mapapatanong ka na lang talaga, alin nga ba ang mas malakas, ang ating pananampalataya o ang mga matandang paniniwala?